syndrome, very common. Pag sinabi niyong premenstrual syndrome, it would include dysmenorrhea, definitely pinaka number 1 yan. Iba naman sobrang emotional, may mga depression, emotional stress, headaches, migraine, minsan kasama siya sa premenstrual syndrome. Would you believe, marami din, bigla na lang grabe yung cravings kumain before mag-menses. Pero pagdating ng mens, yung pag sinasabing dysmenorrhea, hindi lang masakit ang puson ng day 1 eh. Minsan pag sinabi mong day 1 na dysmenorrhea, accepted pa namin siya as normal. Pero ngayon, yung iba nagdi-dysmenorrhea 2 or 3 days or even a week before magkaroon ng mens, sumasakit na yung puson. Ano ang cause ng itong dysmenorrhea, masakit ang puson? Ano ba nangyayari sa matres? Pain, doctor, minsan kasi part and parcel din ng hormonal imbalance. Or minsan ang napapansin ko, maling pagkain. Minsan diet na mataas ng salt and sugar, ang tendency madaling magiging bloated ang pasyente kasi malakas ang absorption ng tubig sa katawan, nabobloated siya. So by the time na magme-mens siya, sobrang nagpe-pain na. So by the time magme-mens siya or malapit na mag-mens, biglang sobrang dysmenorrhea. So pag malapit na Dr. Kate magme-mens ng sa babae, lumalaki yung matres? Pwede po. Kaya sumasakit? Pwede. Anong mga treatment natin? Meron ba tayong parang home remedy for this? A home remedy, usually po ang sinasabi ko sa pasyente, increasing lots of fluids para na-release po yung toxin or yung mga increase ng salt and sugar intake sa body. Definitely diet and exercise. Minsan, Doc, would you believe, napapansin ko, mga kabataan natin, because sa sobrang uso na naka-iPad, naka-telepono, nakahiga na lang, kesa maglaro sa labas, kesa mag-exercise o magtakbuhan sa labas. Ngayon, ang nangyayari dahil very sedentary na yung lifestyle, syempre other than sedentary, habang nanonood ka ng TV o ng iPad o yung mga uso ngayon, sige kain ka ng potato chips or whatever. So lahat yun, puro salt and sugar or even mga donuts siguro sa tabi nila, easy intake lang ng ganyan kesa kung magtrabaho, even trabahong bahay. Ang tendency tuloy, nakukuha niyo ako, Doc. So by the time na magkakaroon na ng mens dahil dun sa sobrang ang cravings na tinatawag natin, sige, sakit naman ang dysmenorrhea pagdating ng Paano makakatulong ang exercise sa pagtanggal nitong pain? Exercise, Doc, for better blood flow. Better blood flow from head to foot, particularly sa pelvic area. Ayun, kasi yung ating